Ano po ba, sir, yung background nito, sir, ng inireklamo mo, sir? Pwede niyo po, sir, makwento? Kasi po, sa simula kasi, yung sa Facebook, hindi ko po siya friend. Okay. Tapos, inad po yung itong kalibin ko. Tapos, yung mga post na sa Facebook, para yung mga business, like sa mga reseller ng gold, yan. Tapos, inano niyo po yung kalibin ko, kinausap niya kung pwede siya maging reseller. Okay. So, pumayag naman po yung kalibin ko. Tapos, after that, mga ilang buwan, niyaya po yung kalibin ko na mag-finance sa lending business. Doon po sa Brunei, kalibin ko po, kinausap po ako about doon sa lending. Sabi ko, tingnan natin, pero ayoko sa Pilipino. Sabi naman ni Joanne, Kuya, hindi to mga Pilipino, mga local to ito sa Brunei. Okay. So sabi niya, sino yung mga mangungutang, mga businessman, ganyan. Bakit sila nangungutang? Kailangan doon ng kapital, ganyan, ganon. Pumayag po ako. Yung una po, nagbigay po ako ng 25. O sige, nagbigay po ako ng 25,000 for 28 days ang bayaran. Hindi ko po kinukuha yung ROI. Pinaikot ko po hanggang lumaki, 128. Kasi malaki na yung malaki na yung lending yung kumbaga po na rin, yung pera ko. Sabi nag-offer po sa akin na, Kuya, baka gusto mong kumuha ng mga high profile na loaner. Kasi si Mr. Chua nangangailangan ng pera, 300,000. Sabi ko, 300,000, laki naman nun. Sabi niya, Kuya, maliit lang dito yon. Kung nagpautang ka ng 100,000, ilan ba yung porsyento ng tubo? 20% po atin. Tapos, kailan mo daw makuha ilang days? 28 days. 20% yung tubo. Naku, talo pa nila yung mga malalaking negosyo nito. Pag ganyan. Opo nga eh. Bali, sir, yung katransaction mo dito mismo si Joanne Lacondazo. Opo, si Joanne Lacondazo. So, may nabigay ka sa kanyang 25 nung una, tapos nung yung una, tubo, iniwan mo pa. So, ando na. Oo, iniro-roll ko po, Di ko po kinukuha. Based po sir sa mga resibo dito, so, binibigay mo yung pera kay Joanne mismo sa kanyang account. Yung una po, through GCash. Ito, sir, na meron na, sir, mga official receipt na to, ano to? Ay, po yung galing sa kanya eh. Na meron daw po siyang business, na lending business. Tapos, isa pa po, ang sabi niya, ang palabas niya sa amin, ang trabaho niya po sa Brunei is manager po sa restaurant ng cruise line o cruise ship, parang ganun po. Ayun po yung palabas niya. Isa po daw siyang manager ng restaurant sa cruise line. Kung makikita niyo po yung Facebook niya po, napakasipag niya talaga eh. Talagang po siya, talagang ang niya pa nga, widow wala siyang asawa, patay na raw. Tapos sabi niya, kahit daw po yung kanyang day off is ginagawa niya po maging nani sa bahay ng amo niya, inaalagaan niya po yung bata para po maging nani, para lang po magkapera dahil alam ko po, dahil single mom po siya. Ayun po ang pagkakaalam ko. Actually, sir, tinignan ko dito sa mga official receipt, no? Nga mga in-issue sa inyo. So, di ba, noong October, may November, so matag 100,000, no? Within the month. Opo, ayan na po yung malaki. Bali, nag-start po ako ng malaki, ng June, nagbigay po ng parang 100, tapos August, 300,000. Ayan na po yung kay Mr. Chua. Ma'am Joanne, magandang hapon po sa inyo. Regarding po, ma'am, sa palending business ninyo, ma'am, how does this work, ma'am? Yan po ay nagsimula po ng February. Yan po ay investment po. Lending po talaga, which is, ang kanyang ROI is 35%, 30%, 25% po. Within 18 days, 21 days, 24 days. Nagbibigay po ako ng ROI. November lang po ako nag-fail kasi umuwi po ako. Tapos nung bumalik po ako, inano po yung amo ko. Ma'am, Hinarap po yung amo ko, minessage po ni Dexter. So, pinauwi po ako nang hindi ko alam. Okay. Ito, ma'am, yung sinasabi ninyong investment na to, ma'am, is this even licensed by our Insurance Commission here and our SEC? Hindi po siya licensed. Oh, ba't kayo nag-operate, ma'am, na walang lisensya? Illegal yan. Kasi, opo, doon po yun sa Brunei po kasi may cover up po naman ako doon. Kaso nga nagbibigay po naman ako ng ROI. Kaso nga lang po, umuwi po ako, November 6 po ata yun. Tapos bumalik po ako November 18. May investment contract ba kayo nito, ma'am, ni Sir Dexter? Ay, wala po. Pero may resibo po ako na na-receive yung pera within, may 35% po na nakalagay doon, 30%, 20%, at saka may middle person po kami. So, bali, may natanggap po ba si Sir Dexter from this investment? Yes po. Meron po silang natatanggap. Joanne, alam mo totoo. Nag-invest ako sa'yo ng February o March. 20% ang binigay ko sa pera is 25,000. Nagsimula ako ng sabi ko sa'yo, wag muna, wala akong pera. Tas sabi ko, yung inopera mo ng malaki. Sabi mo,
Kuya, meron akong high profile loaner na kailangan nila pera 300,000. Sabi ko, laki naman. Sabi ko, Kuya, 30% yung kuya for 1 month. Binigyan mo ako ng resibo, good for 18 months yung 300,000. So, naka-receive ako ng 2 buwan na 90,000, September and October. Tapos, hiningan mo pa ako ng 320. Doon ka lang nagsimula ng 30%. Dahil nga, pag wala akong binibigay, ano sinasabi mo? Kuya, may malaking isda. Eto, magandang porsyento, kuya. Ino-opera mo ako. Siyempre, OFW ko, gusto ko rin kumbaga, nagalit ako, aaminin ko. Maganda yung offer mo Gusto ko rin umuwi ng Pilipinas. Sabi ko, baka ito na yung pagkakataon ko. Dahil sabi ko sa inyo una, di ba? Huwag mo lolokohin. Yung pera ko to para sa anak ko. 9 years ako hindi umuwi ng Pilipinas. Para lang mapag-ipunan ko ang edukasyon ng anak ko. 9 years, alam mo yun, sinabi ko sa'yo, nagmamakaawa ko sa'yo. Ibalik mo lang yung puhunan ko, kahit walang tubo. 9 years, Joanne. Hindi ko nakita ang anak ko. Ma'am Joanne, currently po ba dito kayo nag-ooperate ng business sa Philippines? Hindi po, meron po kami doon. Saan po ba kayo nakatira ngayon, ma'am? Dito po sa Ilocos. Kasi ma'am, ang regarding po sa official receipt na sinasabi ninyo, ikaw yung nakapirma dito kasi, di ba, ikaw ito nag-issue sabi nyo. No, sa tax code po natin, ma'am, may tinatawag yung point of sale. The transaction happened here in the Philippines kasi yung pera po pinadala sa inyo. Meaning dito po yung point of sale. Dapat itong official receipt ninyo, sinasabi ninyo, ma'am, this must be registered, ma'am, sa BIR. Ngayon, ma'am, wala akong nakita dito na BIR accredited na mga printing or no. So, this alone, ma'am, yung official receipt mo, this is fraudulent, no? This is highly questionable, ma'am. Ngayon, yung sabi ninyo sa amin na kumikita po ng 30% po within 28 days, ma'am. That's really 28 days, 18 days po. Meron na imagine mo, ma'am, 18 days, ma'am. Tapos 30% na ako, ma'am. Sir Dexter, main yun na nireklamo, sir, is wala kayo may nakuha kay Ma'am Joanne. Itong November po, wala na po nakuha ng November. Meron po siya ng 20,000. Pinagmamayabang niya po, nagbigay siya ng 20,000. Bakit po siya nagbigay ng 20,000? Sir, parating po ang anak ko ngayong December. Wala po ang kapera-pera. Sabi ko sa kanya, Joanne, ibigay mo yung huling investor ko na 180. Then inabonohan ko. Sir Dexter, magkano na po ba nabigay mong pera? Napatak po ng mga 1.1. Meron pa po dito mga kasama namin. Okay. Tapos sir, di ba wala naman kayong agreement? So meaning anytime sir kung gusto mo bawiin yung kapital, pwede. Ngayon Ma'am Joanne, pwede niyo po ba may balik yung buong kapital kasi gusto na po bawiin ni Sir Dexter? Pwede po, kaso nga lang, nandito po ako sa Pinas, kaya nagpupush po akong bumalik sa Brunei. Ma'am Joanne, pwede mo naman balik mo kahit saan ka sa mundo, ma'am. Kasi kung nakuha mo nga yung pera through GCash or online transfer nga kahit hindi si Sir... Hindi po ako kumuha ng pera po. Meron po kaming holder. So today, ma'am, pwede niyo po ba matransfer na agad, mabalik yung kapital? Ay, hindi po. Hindi Bakit? po naman agad-agad dyan. Ay, kasi ma'am, andun po ang pera sa Brunei. Ma'am, hindi pwede nga doon kasi ma'am, dito sa capital, tapos ikaw mismo nagsabi, ma'am, sa bibig mo nang galing. Wala kayong kontrata ni Sir Dexter. Meaning anytime, ma'am, pwede ma-withdraw yung fund nga pinagamit sa inyo. Otherwise, ma'am, pag hindi mo ginawa, papasok ka, ma'am, sa estafa swindling. Diba? Kasi yung promise ninyo is kukuha yung kapital niya, tapos meron kayo nga dapat may tumutubo, hindi nga tumutubo, hindi nga nakuha ni Sir Dexter yung pang November niya. Kahit sabihin mo ma'am nga nasa Pilipinas ka, wala ka sa Dubai, it is not an excuse. Kung ano po what is due, you give to Sir Dexter what is due. Otherwise ma'am, magka-problema dito ma'am, papasok pa to ma'am, baka ma'am hindi lang si Sir Dexter ma'am nagreklamo sa'yo, balita namin ma'am, may iba ka pa daw na biktima. Pag mga ganyan, ma'am, at saka lumaki yung amount nito, ma'am, it's a large-scale estafa yung category nito, ma'am. Medyo mabigat tong kaso. Kaya, yung pakiusap namin, ma'am, may ibigay mo na po yung hiningi, ma'am, nga kapital nga ibalik lang, ma'am. 1.1 million. Di maghintay po siya. Ay, hindi ma'am pwede mga maghintay siya, ma'am. Kasi, ma'am, pag ikaw pa matapang, ma'am, naku, sa kulungan ka talaga, ma'am, pupunta nito, ma'am. In the first place, ma'am, illegal tong ginagawa ninyo. Wala kayong license sa Pilipinas, and yet, ma'am, nag-ooperate kayo. Andito ka, nag-issue ka ng resibo, tumatanggap ka ng GCash, andito ka sa Pilipinas, ma'am. Meaning, you're doing business here in the Philippines, that's taxable. And I know, ma'am, you're not paying taxes kasi sa official receipt nyo, wala nga dito nakalagay, ma'am, ng mga VAT, capital gains tax, or any kind of form taxes nga payment sa government. Diyan pa lang, ma'am, may kasalanan na kayo sa gobyerno natin, ma'am. Mahuli kayo ng BIR niyan. So, Sir Dexter, kailan po ba yung deadline mo dito kay Ma'am Joanne ibigay po, yung 1.1? Kung pwede po bukas. Okay. Sige, Ma'am Joanne, kailangan po ma-produce mo, ma'am, by tomorrow yung value. Otherwise, ma'am, magpa-file po si Sir Dexter po ng kaso laban sa inyo, ma'am. And mas mabigat din, ma'am. Hindi po naman po ako makapag-ano tomorrow po. Gawa niyo po ng paraan yan. Chairman, so balita namin, sir, may mga iba po bang nagrereklamo laban dito sa kay Joanne?
Bali, mayroon pang isa, pero si Ma'am Marie, pero dyan din po, attorney. Okay, so meaning may iba pa pang nabiktima. Okay, yun ang po gusto namin, sir, nga ma-confirm nga hindi lang po si Sir Dexter yung nabiktima ng ganito klaseng scam. May iba pa. So, Chairman, ito po yung representative po ni Sir Dexter. Sir, sasamahan na lang po namin sila, sir, sa tanggapan ninyo dyan sa Barangay Dalawa, Ilocos Sur. At saka ipapatawag po to si Ma'am Joanne, sir, para po ma-reduce into writing na po yung kasunduan nila. Ibalik niya po yung capital nga kinuha dito kay Dexter. Yes po, attorney. Kayo na po, ma'am, yung maging authorized representative ba ni Dexter? Opo. Ang kailangan po, ma'am, ng SPA, ma'am. Para po Special kayo, power of yes. attorney. Para lang po, ma'am, nga kayo na po mag-represent sa kay Felix doon sa barangay para ma-reduce into writing lang, ma'am, nga kung kailan po yung babayaran ni Ma'am Joanne yung 1.1 million. No? Lagyan po kasi dapat ng specific date and time. Otherwise, ma'am, ikaso natin yan laban sa kanya.